The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning! Good morning, Ted. Good morning, Cha. Parang feeling ko ako si Miss Tapia, yung pagpapasok ni principal. Tatahimik na kaming dalawa. Oo nga eh. O sige, Pastor Jeff, pahupain mo ang aming damdamin na mainit na mainit. Anong magandang balita na hatid mo ngayon? Well, sana nga huhupa kasi isang araw nag-dedicate ako na isang business na chain of restaurant. Maliit pa lang sila. So nakausap ko yung may-ari. Sabi niya, Pastor, ito, malaking tax pinapasok dito sa LGU na to. And then nadi-disappoint din siya. Pero again, hindi po ako komentarista. Tayo po isang ebanghelista. Nasubukan niyo na po ba na maka-experience yung, alam mong, pag sinabi mo yung totoo, baka hindi nila ako tanggapin. Okay? Tanggalin niyo muna yung isipan niya sa mga politika po. Ito po ay pang-individual. Okay? Yung parang feeling mo pag nalaman yung kakulangan mo, nalaman yung mga failures mo sa buhay, pag nalaman yung mga nakakahiyang ginawa mo or mga sikreto, okay? Baka hindi tanggapin. Okay? Baka hindi ka mahalin ng taong pagsasabihan mo. Pero dito po, kabaliktaran to sa radical love ng Diyos. Ang title po ng aking share ngayon, Fully Known Yet Fully Loved. Sabi po sa Romans 8:1, Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ. Ang totoo po, kilalang kilala po tayo ng Diyos. Lahat ng failures natin, kahinaan, even yung mga prideful moment natin, and yet God chose to send His Son para mamatay sa ating mga kasalanan. Una po sinabi rito, God knows the worst about you and still chooses you. Wala ro pong kondemnasyon dito sa pagmamahal ng Diyos. Sa mundo po, acceptance is conditional. Accept ka namin basta maayos ka, perfect ka. Mahal ka namin basta sumusunod ka sa mga utos namin. Proud kami sa'yo bilang anak basta nagdadala ka ng glory dito sa pamilya na to. Lagi kang honor. Pero po kay God iba. Alam niya yung kaibuturan ng ating kaluluwa. Alam niya na ikaw ay, alam mo yon yung beyond loving, and yet minahal niya tayo. Alam ng Diyos yung nakaraan natin, alam pa rin niya yung gagawin mo, and yet sabi niya, you are mine. Ngayon po, ang gusto ko lang pong i-share na isang quote po kay Tim Keller, isang patay na po itong pastor na to sa New York, isa po siya sa iniidolo ko. Sabi niya, to be loved but not known is comforting. Yung minahal ka kahit Facebook profile pic pa lang, nag-I love you na, nagchat-chat pa lang kayo, hindi ka pa nga kilala o nakikita personal, comforting siya, minahal ka kahit di ka pa kilala, pero superficial. Pero yung makilala ka ng lubusan, hindi ka minahal, yun ang ating greatest fear. Kasi nga, nalamay baho mo, lalaman yung mga nakaraan mo, ay, hindi kita liligawan, ganyan ka pala, o hindi kita sasagutin. Pero po, to be fully known, and yet truly loved, ganun po magmahal ang Diyos. Alam yung mga kakulangan natin at mga kasiraan natin, and yet minahal tayo ng Diyos. Kaya po gusto ko lang kayong encourage as we end, yung pagmamahal po ng Diyos doesn't cover yung mga kasalanan mo, but it changes you. Yung pagmamahal po ng Diyos, binabago tayo from the inside out. Willing ka ba magbago pag naintindihan mo yung pagmamahal ng Diyos? Kaya ito pong Daily Brad Devotion, araw-araw po, lagi pinapamahagi lang natin na ang Diyos mahal ka. Ang kailangan mo lang, parang prodigal son, tumalikod sa iyong mga kasalanan at harapin mo siya at siya'y naghihintay para yakapin ka. Warts and all. Ibig sabihin, kahit na ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin tayo pabalik. So stop hiding, stop pretending. You can step into freedom because of God's love. Sabihin mo na malakas sa sarili mo, fully known yet fully loved. Yan. Romans 8:1, Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ. Panginoon, salamat po dahil ang premise po ng verse na to those who are in Christ. Kami po ay nasa sayo. Kaya Panginoon, minamahal mo muna kami bago kami magbago. Minamahal mo kami dahil yung pagmamahal mo magbabago sa amin. Hindi mo kami hinihintay magbago bago mo kami mahalin dahil imposibleng magbago kung walang relasyon sa iyo. Kaya Panginoon, yung mga binabati ko dito araw-araw ni Manong Ted, ni Cha, Lord, talagang dalangin ko lang, Lord, makilala ka ng mga to dahil talagang sagad sa buto ang kanilang kasakiman, ang kanilang paninindigan at pananaw ay hanggang dito sa mundo lamang. Lord, ang buhay ay para lang laro ng Monopoly. Kahit gaano karami na acquire mo sa laro na yon, at the end of the game, everyone returns to the box. Babalik din sa kahon ng Monopoly. Ganon din po itong mga tao, kami lahat. Pag kami namatay, ang balik lang namin ay nasa kabaong lang kami in a box.
Hindi namin madadala yung suitcase na pera. Hindi namin madadala mga titulo ng lupa. Ang mga Richard Mille na ilang pong milyon na relo, hindi isusuot ng mga asawa namin sa kabaong namin. Lord, will be stripped naked. In fact, pag kinremate kami, abo ang ending namin. Kaya Lord, tulungan mo ang mga taong nakikinig ngayon na gumagawa ng kriminalidad, illegal, immoral. Lord, na bumalik sa iyo dahil at the end of the day, itong lupa na to ay temporary lamang. Naghihintay sa amin na eternal life kung tatanggapin ka namin. Kaya Panginoon, patawarin niyo po mga araw-araw na lang, Lord, nakakapagpainit ng aming mga dugo. Patawarin niyo po sila at nawa ay lumapit sa iyo upang mabigyan sila ng pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, salamat sa araw na ito, sa pakikinig po namin sa aral ni Brad Jeff. Patawad, Lord, sa amin pong pagiging mapusok sa aming mga salita at sa amin pong pag-iisip po ng kawalan ng pag-asa. Lord, sa pamamagitan po ng mensaheng ito, muli nabubuhayan kami ng loob. Kaya alagaan niyo po lagi si Brad Jeff araw-araw sa kanyang pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na lang, Brad, at nandidiyan ka. Sa totoo lang, with all sincerity. Alam mo yun, biglang, siguro naman na naiintindihan ni pampakalma Lord siya. na yung mapupusok na salita na yun ay talagang may pinanggalingan. Oo, no, Pastor? Thank you. Ang kapatawaran ay hindi ibig sabihin na tatalikuran na lang ng Diyos ang kasalanan. God is just. Meron din po tayong hukuman, meron tayong the law of the land. Kaya sabi rin ni God, i-respect mo yung law of the land. Kaya hindi ibig sabihin na mahal ka ng Diyos. Okay, kalimutan mo na yan. No. We need to, to pay for the right exact payment ng ating kasalanan dito sa lupa. And hopefully, makilala nila ang Diyos at nang hindi nila tanggapin ang eternal judgment. Yun lang ang dasal ko. Brad Ted. Thank you, Brad Jeff. Muli, salamat na marami. Opo, dito ho sa iyong mga paalaalang ito. And we'll catch you again tomorrow, Brad Jeff. Thank you very much. We'll see you tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopida sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!